Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello! Maraming salamat po sa walang sawang support sa ating YouTube channel. Before we start, during this live podcast, habang kinakausap natin yung guest natin, there will be a QR code na makikita nyo po dito. And just sa part na yan, take a picture of it, scan, or scan using your phone. At makikita nyo po yung lahat ng social media platforms natin for you to follow. And also po yung ating mga platform. Also, if you can, please like na rin po yung mga video for us to have connections po sa mga other people na gusto din pong makakwentuhan tayo at ma-share nyo na rin po itong video na to. Right now po, we're simultaneously live on our Facebook fan page, Philcast. So, dalawa. And then also, don't worry po sa mga komentaryo. Dating po sa mga magko-comment po later sa comment section. Guys, lagi ko po sinasabi 'to, kung may questions po kayo dito sa ating guest, lagay niyo lang po diyan, ta-try po natin basahin. If ever hindi po mabasa, what we gonna do on my end is I'll try to answer, I'll try to talk to our guest later on after ng live natin at dun po natin papasagot sa kanya yung mga questions na maaaring hindi natin mabasa dito. So without further ado, isa po ito sa mga vlogger po na hinahangaan ko at I think it's been a while since I first started talking to him and requested him to come join me in our platform and pinagbigyan niya po ako ng pagkakataon. At guys, please welcome one of the biggest bloggers in political social media na tinitingala ko po at pinakikinggan ko sa mga vlog niya. Please welcome Infinite Streams TV. Ayun. Ay, yung sinabi mo kanina, host, na biggest vlogger, di naman tayo. Maliit lang. Sabihin na natin sa ating munting opportunity, di ba? Sa mga ginagawa natin, we are the biggest, di ba? Kumbaga tayo-tayo na lang, naglolokohan. Why not? claim. Yeah. So, okay. So, before anything else, boss, kumbaga nagsimula talaga sa pagiging Marites, tapos naging Marisol, tapos naging vlogger Yan, na. yan. Well, ngayon po sa mga nakikinig po, pag-usapan po natin yung mga recent updates sa West Philippine Sea, but we're gonna focus more on yung mga issues at saka mga updates na we know as far as today dito sa issue ng West Philippine. To start off, alam natin that there is a lot of issues right now. Pero pag-usapan natin mismo sa politics. Sa tingin niyo, boss, bakit kaya nagiging malaking issue or heated topic ang West Philippine Sea sa ating Sabi ng isang Oxford University. Yun. and I think nagiging matindi na nag-i-increase na yung kanilang influence ika nga dito sa loob ng local politics natin. Dumarating na may senador, senior associate justice na ang mukhang malapit na mag-debate. Tingin niyo po ba naiintindihan ng bawat Pilipino or ng taong bayan yung issue nating legal about sa West Philippine Sea? In layman's term, yung Pinoy na mga kuhan ka nang nasa laylayan, hindi riyan nila maintindihan kasi ang gusto nila yung makain nila everyday. Work, work, work. So in kuhan naman ka ng social media, mostly naman dyan, ang nakikinig mga masat. So, I think both kuhan yan ka ng interested. Yun naman, last year's survey. Grabe, and I think actually isa po ata sa mga previous live ko, sinabi ko na isa sa magiging topic ng 2028 election yung mga tinatawag na gut issue, yung malapit sa bitukan ng taong bayan. And as you said, isa ito dahil nga doon sa mga survey na malapit sa sikmura ng taong bayan. And I think I wanna go further. Bakit po sa tingin ninyo na
ito ay malapit sa sikmura ng taong bayan if we're talking about elections. Then we cannot do it in our own. Pero yung sikmura napunta sa mga, na mga buhaya. So yung tingin mo patungong 2020, kuan, starting last year pa. Yung about yung sinabi mo for 2020. Kasi yung mga political minions sa kabila, sabihin natin sa administration, they are positioning. It's very important to make media mileage. Mm. Totoo po, and I think nagiging ano na siya, nagiging mas publicized na siya. Kumbaga pini-pick up na siya ng mainstream media para pag-usapan, eh. I think going further dito sa issue na my next question to you po, bakit sa tingin niyo ang mga viewers, even us, sabihin na natin kahit tayo, na lagi tayong nasa politics sa pagba-vlog, bakit po nagkakaroon ng issue, ng problema or hindi pagkakaintindihan sa pagkakaiba ng West Philippine Sea, issue natin sa maritime zone? Kasi lumalabas yung mga coordinates, meets and bounds, di ba? Ano po niyo dyan? In a legal term, nakita ko na yan. Kahit i-google mo pa yan ng mga DDS, yung RA or Republic Act 9522 na legal way explanation, hindi tayo authority. Pwede naman natin mabasa yan. Kasi yung from RA 3046 and RA 5466, yun ang mga original coordinates na inline sa regime of Yes. Boss, Honorable Marcoleta. honorable. Sorry. Respect pa rin, respect. Actually, eto pa yung gusto ko itanong sa'yo because you open up this EEZ at saka yung territorial issues natin dito. Bakit sa tingin nyo po, Patay, reconnecting. meron pa ring question ang ating mga politician sa coordinates na sinubmit na natin sa UN? Because upon researching, and if you don't mind me adding additional information dito, napag-alaman ko upon research, noong 2009 pa lang, yung RA 9522, UN office sa UN office siya, DOAS, DOALS, yung 2012. Sabi dito, ipinasa ito at ang title nun is the 101 base points na naandoon yung rights and coordinates natin plus the measurement of 200 nautical miles dito sa ating mga territory ng mga isla at saka maritime zones. At sabi dito, that is an ipso facto which is automatic na kailangan i-implement right away. I think going back to my question, bakit nagkakaroon pa ng issue if we already know na meron na tayong sinubmit na meets and bounds sa ating mga territories directly to the UN? Nadinig ba ko, partner? Sige, okay lang. Kuan, kaning in meets and bounds. Nawala po. Yun. Nawala si Bossing. Pasensya. Alam niyo naman po pagka live, marami tayo nagiging issue. Pero while we're waiting for Boss Infinite Streams, ang pinag-uusapan po kasi namin, we're trying to tackle bakit mismo sa mga politicians natin locally, bakit may question pa rin even if we already submitted sa UN itong rights, mga boundaries, mga coordinates sa UN. Bakit nagiging question pa rin ito sa isip ni Senator Marcoleta and even former Senator Francis Tolentino already said na kahit siya hindi na maintindihan, dapat ito ay hindi na debatable. Kaya ako po personally, may mga vloggers na nagko-question sa akin and they have a different opinion about this. Tinatanong nila na bakit ba kailangan ba mag-debate for this issue sa West Philippine Sea? Ako lagi ko sinasabi hindi. Kasi it signifies a weakening resolve sa ating mga Pilipino. Pag pinag-uusapan natin yung isang bagay na napanalunan na isa batas na, naratipika na, at kahit punta po kayo sa Google Map,
there is a what we call West Philippine Sea. At hindi po mapapagkailayan dahil po naisa batas na po 'yan. At kaya nga po nung naisip nila i-debate 'yun, parang what's the point? Yes, probably to inform people, pero nandiyan na po si Commodore J. Tariela, former Senior Associate Justice Antonio Carpio, who's already putting a lot of videos and explanation about this issue. So para sa akin, if this is for information purposes, edi share natin yung video nila, di ba? For people to understand what's going on. Pero to debate it, maybe probably iba po yung aking opinion about sa ganito sa ibang tao. Pero para po sa akin, I still believe we don't need to, debate for it. Yan. Hello, sir. Wala. Hello. Sabay Ayan. talaga Okay lang po, nawala. okay lang. Sabi mo kanina, Okay. No, okay lang po. So, ang sinasabi ko po, ang question ko is, bakit meron pa ring question sa mga politiko natin yung about sa coordinates or meets and bounds ng ating territory, even if, nawala na naman si boss. Ayan. Hello po, Maribeth Francia. Hello po thank you po sa pagpasyal. Ayan, antay lang po natin si Boss Infinite Stream. Ayan. Hello. Okay na. No problem. Going back to our topic, ang question ko po is bakit sa mga local lawmakers natin, kine-question pa rin yung meets and bounds, its measurements, even if alam naman na natin, even the Senate and Congress before, alam na that we have submitted all of this to the UN. in favor ba sa China or they are playing two boats in a one? Di ba? Kanang it's sad to say kanang it's been in the law, di ba? Sinabi ko kanina RA 9522 yung latest yung Maritime Zones Act. Yung last year la ata yan napirmahan ni President. And the fact that they are lawmakers, they are law breakers. It's sad to say na ganon sila. And the fact na yung gusto pa makig-debate, Carpio, na sinabi mo kanina na kakasuhan daw ng treason. Diba? Oo, mukhang may balak pa. It's kanang mind-boggling. Wala na kong masabi. Kanang hubris hope. Oo, kasi nakakalungkot eh. Kasi kung titignan mo yung pinaka-whole story, nakakalungkot kasi pinagtatalunan natin, yun na panalunan na natin. To be honest, ako nga, sabi ko po kanina nung nagre-reconnect kayo ulit, sabi ko, ang rason lang kung ba't gusto ng iba na mag-debate about this issue is to inform people. Ako ang gagawin ko, di pag-usapan natin sa vlog, or i-share ko lahat ng mga videos ni Justice Carpio, Attorney Batong Bakal, Commodore J. Tariela. Ang pag-uusapan lang natin, information para ma-inform lang ang Pilipino. That's what I'm gonna do. Pero to debate it, internationally, hindi nagiging maganda. Iisipin na ibang bansa, Correct. even China, tayo, hindi natin alam kung saan ang territory natin. Ba't pinagtatalo? Naibatas na nga. And in fact, si Japan nag-purge ng 1 million, plano na 1 million Chinese residents dyan sa Japan kasi may mga visa na sila doon, almost 1 million plus. Hinay-hinay kanang sila i-purge. Hindi purge na kanang tukahang ma-purge na kanang iwala. And in fact, yung gustong gawin ni Japan, hindi nawala yung Isa pa po yan ang ganda nung sinabi nyo, yung about sa economy. Marami mga propagandista na sinasabi ko na pro-Pilipino kuno, pero pro-China naman ang statement. Sinasabi nila na kapag nakipagtalo tayo or we do something, we reiterate yung posisyon natin sa arbitral awards, mahihirapan tayo kasi malaking ekonomiya ang China. Ang sinasabi ko lagi, mali yun. That's a wrong argument. Why? Economic-wise, surplus ng China sa Pilipinas. Ibig sabihin, malaki ang kinikita nila sa Pilipinas kaysa ang Pilipinas kinikita sa China. So kapag umalis sila, for some reason, mawawala sa kita nila as a country. So technically, may utang na loob, kung utang na loob lang, 'di ba? Ito simple lang Yeah, sige po. kanang Pilkas, sorry to cut off you. Yung alam mo ba yun yung uso dito sa Pinas, yung junk shop? Yung mga plastic dyan,
I don't know kung metals i-export yan patungong China at pabalik Interesting. sa atin sa Pinas. It means yung trading natin in a simple na yung mga scavengers natin dito kanang they making out of money out there. Kumbaga parang raw materials Nasa atin. Mm. pinapackage Legit lang sa kahit i-icon mo yan, i-search mo Mhm. sa mga i-Google mo. And also going back dito sa napanalunan nating 2016 arbitral ruling galing UNCLOS. At this present time, it strengthen yung position natin towards China. Sorry, mali yung question ko. Or importante ba na nagkaroon tayo ng 2016 ruling dito sa UNCLOS para mas strengthen yung position natin today? Ang ito lang masabi ko, it strengthen us versus China all over the world, Aha. internationally. Pero versus China, it doesn't strengthen versus them kasi sila ang madami kasing mga maritime or mga barko dyan, mga Chinese Coast Guard, PLA navies. Kasi Mhm. power is might. Kaya sila ang namamahala dyan mostly sa yun nga, 4 nga na artificial islands at may mga bases, naval at air force bases. So, talo tayo dyan. Legit facts yan. Hindi natin pwedeng hindi sabihin. Kumbaga, yun yung parang naririnig ko rin sa mga usapan ng geopolitics sa mga security threat analysis. Sabi nila na mostly ang nagiging issue is hindi yung international community kasi they already, Allies, we have allies. pinaniniwalaan na nila Pero pagdating sa China, hindi nila pinaniniwalaan. And I think, yeah, sige po. Sige. Oh, yeah, I remember. Yeah, I remember that. Tapos Di ba? sabi nila parang bakal na iwanan na lang, if I'm not mistaken. So, kaya going further dito sa pag-uusap natin, ano po ang nakikita niyong biggest challenge? Kasi ang China ay mas malaki sa atin or dahil wala tayong unity as Filipinos to fight or unity as Filipino leaders, itong mga ah, officers ng government natin about this West Philippine Sea. Ano po yung nakikita niyong mas malaking challenge? At in fact, yung natin, Hindi, okay lang. yun sinabi mo kanina. Yung sinabi mo, yung inside forces natin ng mga politicians na making narratives for China. Correct. Yun kanang big weakness natin kasi may mga kanang tawag nito, mga Chinators daw na in favor sa mga, hindi naman natin sabihin na mostly sa kanila, sabihin pro-Filipino lang. Pwede lang natin sabihin Tapos hindi naman. kanang paroting na lang, paroting for China. Hindi natin pwedeng sabihin in favor kasi yun, na si Carpio To- nasa Wisip. Totoo. And I think it's mostly ang nagiging contention kasi it's the public space sa ating domestic issue. Napag-uusapan natin ito sa public space natin locally na dapat hindi na pinag-uusapan kasi meron na tayong may batas na tayo for that Sorry paulit-ulit lang ako doon kasi technically napakadali lang nito. I don't need to even know yung batas Ako naniniwala ako doon I don't need to know kung ano yung mga batas na naipasa kasi unang-una ang tagal na at may gobyerno na sa Kalayaan Group of Islands. Napag-usapan na yan noong 2016 Tama, kaya tama. nga tayo nanalo. So hindi ko alam kung ano pinag-uusapan natin. Kaya tingnan nyo, kahit sa mga nakikinig sa atin, you would observe, yung pinag-uusapan po namin ni Boss Infinite, yung sagot namin sa mga question ko is just the same answer from the start. Wala naman nung mahirap intindihin dito, sa totoo lang. 'Di ba? Kasi napanalunan na natin So there is no contention, no debate to ask about it. Kasi kung meron debate, di noong 2016 pa lang, tinanong na yan.
Wag mo At sabihin si Marcoleta walang karapatang tanungin, eh, congressman na siya that time, 'di ba? pangontra sa BP nila na in favor sa China. And I think eto rin yung nagiging issue natin, eh, kasi a lot of people don't understand na importante kasi na maintindihan po ng mga Pilipino, mga nakikinig ngayon, m meron po kasi tayong pinapakita na imahe sa international community. Kung tayo nag-aaway mismo dito sa loob ng ating bansa about sa mga bagay na sa atin naman po talaga na panalunan na ito, ano po kaya, and I think, si Boss Infinite, I want to ask you, ano po kaya yung nagiging, value nito nung political disagreement natin sa mga ganitong bagay in the international scene? In the international scene, I've been to several live streamers abroad. They talk about geopolitics, eh di ipasok nila yung West Philippine Sea at Mhm. sabihin ng mga commenters doon na in fact they are in favor sa atin talaga West Philippine Sea. Ang problema daw may mera politicians tayo at mga people daw in the Philippines, they don't know or what the hell they're talking daw. 'Di ba sinabi mo kanina, we are Filipinos, pero bakit we're parut And do you think po it weakens or hindi yan strengthen? Pilipinas, international vloggers. And do you think po in a bigger perspective, itong mga disagreement natin sa West Philippine Sea, do you think it weakens or strengthen yung stand natin sa West Philippine Sea? Yun, paulit-ulit ko 100% in favor sa atin, it's strengthened. Pero versus China, are still kuwan. Kaya nga yung new Chinese ambassador na galing Washington, ni Mixtox partner, medyo mayabang daw na si Marcoleta si Honorable Marcoleta ang unang pagkikita. So, there's an intention guluhin. Mhm. Kumbaga sa ano, propaganda na ang motibo, eh, talagang guluhin yung sistema nating domestic, ika. Ano naman po yung ano, reaction niyo naman po sa sinasabi po ito, this is a parang majority of, anti-Marcos admin or mga DDS supporter, na lahat daw po ng mga ginagawa ng gobyerno, ng DFA, nila Jake Tariela, ni Attorney Batong Bakal, Justice Carpio. Political theater. I cannot say political theater, kung talaga ka ng political stance. That's the exact term kasi they are in favor and defending our constitutional rights. Porket kuwan tayo kana nagsabihin natin atin ang West Philippine Sea, kuwan na political theater. It's not a theater. Ang political theater yung na, yung honorable na Chinators daw. Pwede natin ibalik sa kanila kung sinabing political theater kasi we are defining our political stance. That's my opinion. Pwedeng Yeah, sabihin and also para po sa akin, the point the point is, marami po kasi mga Pilipino hindi naman po nagbabasa ng UNCLOS, hindi naman nagbabasa ng Constitution, hindi naman po nagbabasa ng mga rules sa gobyerno, sa Senate, sa Congress. tama. Sa akin, Justice Carpio, about sa sinabi ni Marcoleta, it's another form of informing people. Pero I think when we go further to debate it, that's my issue. Kasi kapag dinidebate yun, hindi ka pa sure, di ba? And I think tama yung sinasabi nila na meron tayong soberenya sa mga isla na ito. Automatic yon. Kaya nga sinabi kanina ng UN, it's an ipso facto. Automatic, kailangan siyang i-implement. And kapag sinabi nating it is not debatable kasi mayroon tayong soberenya, ang tanong ko po sa yung mga pro-China propagandista, ilan po yung mga senador, yung iba't ibang mga propagandista, mga influencers, vloggers din, kongresista, pagka po, pagka gusto nilang i-debate yung ating soberenya, ito po ba ay parang, nagko-cross ng line dahil parang nagkakaroon tayo ng ano, parang nagsa-suggest sila ng kompromiso, 'di ba? Parang sinasabi nila na It's not about the gera of it's opening a door for China. yes. So it opens doors for China. We are not sure daw sa kabila.
So it makes Mm. sense sa kanila, sa China, they're pushing their one China policy. In fact, in our territory. Embassy nila dito sa Pinas at yung ambassador nila, they are kuan kanang yun, chismis-chismis all over the Ay, actually, kung ano nga po I think one of my previous vlogs, nasabi ko na rin na ang problema kasi sa embassy natin ng China sa Manila is that sumasagot sila sa isyung political domestically, which is wrong. Yes. Walang karapatan ang embahada sa loob ng isang bansa, ng ibang bansa, kung bagkus kailangan lang sila makipag-usap or mag-protest through DFA. Pero 'pag ginagawa nila yon, parang pinupush nila na mas malaki sila, mas magaling sila, or mas influential sila kaysa sa ating mga local officials, which is I personally don't like it. Kasi para lumalagay kung sila nagagawa nila sa atin yon, 'di ba ang Philippine Embassy sa Beijing, 'pag hindi nila nagustuhan yung sinabi ni Xi Jinping, diretso sila magso-social media, baka ipatapon lahat ng ano natin, representative doon sa embahada out of China, 'di ba? Kasi hindi mo puwedeng gawin 'yan sa China. So, why are you meddling in our parang, sabihin nating local issues, 'di ba? Kumbaga hindi mo 'yan trabaho, ika nga. Well, napag-usapan na natin 'tong embassy ano, ng China dito sa Manila. I think my question to you is, we all know na diplomacy na ang ating pinaiiral since 2016 na napanalunan natin yung arbitral awards. Do you think po at this time, 2026 na do you think na diplomacy pa rin ang kailangan nating i-implement, or there should be a stronger stance as the Republic of the Philippines with this issue? Ginawan pa rin niyang paraan kahit yung mga issues na paulit-ulit sabihin ko, one China policy. In fact, in our Philippine territory now, yung Chinese embassy at yung kuan, ambassador. Pero binigyan pa rin Mhm. ni President. So kuan, yung diplomacy na yung dito pa sa amin, yung patungong Cebu to Fujian, China, meron pa ring agreement. So kuan talaga, mahirap talaga ang balancing. Pero ang gusto talaga ni President, i-enforce talaga yun kuan, strict. Kung pwede lang, mag-patrol to ka, kanang may mga big ships na tayo diyan sa kuan, West Philippine Sea. Hindi natin magawa-gawa kasi kuan, na water cannon lang tayo at na lizard. At yun, kuan kanang para ma-forget niya nako yung bagong kuan kanang i-divulge natin about sa sinabi ni Honorable Marcoleta yung sa Senate ba yun or sa interview na yung Philippine rice, yung dating Benham rice is part Mhm. our Philippine territory. And specifically, it's an extension of our continental shelf in the UNCLCS, United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf, that approved our Philippine claim within the 13 million hectares undersea plateau of our part of our country's territory. Na hindi alam ni Marcoleta na ang Philippine rice daw hindi da part sa UNCLOS. It's very, very part of the Philippine territory, sovereignty at UNCLOS combination. And by the way, yung Benham rice, if I'm not mistaken, Senator Francis Tolentino, napalitan na ang name. Hindi na siya Benham rice ngayon, ano na siya, talampas ng Pilipinas. Yan na yung pangalan niya ngayon. Yeah. I think, parang naano siya, napalitan siya last year o 2 years ago. Pinalitan na yung pangalan niya para daw internationally known na siya, and it has a Philippine name. Pero Parang lampas ng Pilipinas. Ah, oo, at this is under RA 1264 na siya ang author, lead nito. So, okay. So, going dun sa mga pinag-uusapan natin. So, ang punto mo is for the Philippines to have a stronger stance, hindi lang diplomacy. natin sabihin, the balancing act. Kasi we need to be rin diplomat kasi hindi tayo pwede maging
ginagawa ng China, ibang vlogger, pirates, pirates sa Philippine Sea. So we still kanang abide with the law. Also, going further dito sa mga local officials natin, alam natin that last year, when this was pushed to mga Republic Acts, mga batas na to, by former Senator Francis Tolentino, he was one of the, I think, first ever Philippine official na naging persona non grata ng China because of this. And then, this year, lately lang, official ng Kalayaan Island Group naging persona non grata sa China na wala silang kakayanan to go to the Chinese mainland, Hong Kong, or Macau. Sa tingin niyo po ba, because of this act of the government of China, ito po ba, nakikita niyo po ba ito na isang intimidation o proof lang po that we are actually making an impact dito sa West Philippine Sea? Again, minsan sa mga radio or minsan sa mga tawag daw sa cellphone or basta mga radio waves kasi yung cellphone part niya ng radio waves. Ang sabihin doon, Kalayaan Islands, welcome to China. Imagine that. Hindi, kung ikaw mayor, di ka ba dyan, magagalit? At dito pa, yung nangyari, isang Chinese ambassador to the Philippines making himself, Grabe. Tsaka ano na, no, hindi, yun, grabe yun. Imagine that, 400 people living in Kalayaan Islands. Montake mo. Ganun lang siya magsalita. Na para bang walang kwenta yung mga tao dun sa Kalayaan Group of Islands. Para bang bata na binigyan mo lang ng candy tapos pwede mong paalisin pa. Parang nagiging ganun na kaliitan. Yun yung naiinis ako, nabubwisit talaga ako pag pinag-uusapan to. Kasi parang senador ka ng Pilipinas, di ka naman senador ng China eh. Dapat sabihin mo pa na i-give up, tapos pinapaliwanag, hindi, napopolitika lang daw siya. Daw ng mga detractors siya, mga kritiko, sinabi niya. Pero hindi naman daw yun yung sinasabi niya. Ang punto ko doon, sinabi mo na eh. Kahit ano pang paliwanag mo, sinabi mo na. Hindi mo na pwede It's- mapagkailang It's sinabi part mo. of the tactics ng mga lawyers. They are lawyering. But in fact, na very proud siya. Nakikita sa new ambassador galing Washington. Washington. Grabe. Yung partiality niya sa outside forces, China. So, moving forward, gobyerno. Pero before we continue, no, sa lahat po na nakikinig, if you have any questions po sa ating guest, pwede niyo po yan ilagay sa comment or kapag nanonood po kayo ng replay, pwede niyo po ilagay sa comment and we'll ask Sir Infinite to answer those questions. And also, don't forget po, follow us. Oo. Tsaka, also, to follow us, madali na po, just scan the QR code na makikita nyo sa ating live podcast at makikita nyo po lahat ng ating mga social media platforms at pwede nyo na po kami doon ma-share. Ayan. Moving forwards, ano po ang nakikita ninyo and if you can advise the government, President Bongbong Marcos, ano po ang tingin nyo na kailangan i-prioritize ng gobyerno patungkol dito sa West Philippine Sea? Okay. Parang yun lang ang sinabi na in the other background at it will be kanang bound to year 2028 in the next president. Kaya nga sabi nga ni Tariela in kanang interview ba yan or press cons, it's very important in the next 2028 presidency will be in line or kanang in lieu with this administration kasi kung pro-China daw, baliwala na lang ang mga efforts natin. So, yeah, mahirap. And also napag-aralan ko rin po ng konti yung issue dyan sa Malampaya. Ang hindi po alam ng tao is sa Malampaya gas field, Mhm. bago discovery nila, it will take at least a minimum of 16 to 20 years para actually magawa yung oil rig, ma-develop yung land, makakuha ng refined oil. So it will take time. And ang isa sa mga nakita ko kasi nung
pinapanood ko yung international news, President Marcos, and I think nasigundahan to ni Secretary Gibo Teodoro that they will secure this island. They're gonna put like I think a Navy fleet para lang daw po talagang ma-secure it. Ang alam ko, ang US, An- kuwan na, nagpalibot na. Yung kuwan. Oo. Kasi ang laki daw talaga ng contention dito with China. Sinasabi ng China, this is not a Philippine territory, this is part of the issue about the West Philippine Sea, ganun-ganun. Pero para sa akin, ako lang, maybe mali siguro sabihin to in public. Kasi wala naman may gusto ng gera, di ba? Walang may gusto ng gera. Pero para sa akin, pagka may ginawa ang China, anything to do with the Malampaya gas field, ako, for me, go. Diba? Kasi meron namang Amerika. Kasi ano na to eh. Importante kasi malaman natin that the Malampaya gas field, hindi po ito luxury. Ito po ay pangangailangan ng bansa natin to electrify some parts of our country. Electricity po ito, yung makukuha nating gas, makakapture niya po yung energy na kung saan po magagamit natin for our para po magkaroon ng kuryente dito sa iba't ibang part ng ating bansa. Para sa akin, this is a national security threat. Kaya kung ito ay lalapastanganin ng China dahil sinasabi nila na hindi natin ito pagmamayari, para sa akin, this is a call for, you know, for us to defend our national security. Yun yung tingin ko dyan sa Malampaya. It's a national security issue. Yung po makikita naman with regards to ating mga Pilipino, yung suporta ng taong bayan dito sa issue naman ng West Philippine Sea sa social media. Ano yung pwede nilang magawa on their part? Di ba, may nadinig natin na in the curriculum, elementary hanggang high school, ang West Philippine Sea. So it starts there. We must kuan kanang act din kitang mga pro-admin vloggers na i-counteract yung mga narratives ng kuan, yung kabila. Kasi in fact, medyo na-overpower tayo sa kuan kanang sa kanila kasi madami kasi silang kuan mga posts sa Facebook ng mga known vloggers nila na mga fake news makers na doing chismis na kuan kanang in favor sa kuan nila mga amo. Oo, kasi iba doon no? May kinsenas katapusan na sahod eh. Kaya matindi sila pagka nagtotroll, di ba? Yes. And I think actually I remember meron na I don't know, last year bago katapusan, merong kumausap sa akin. Meron din. Pero hindi siya hindi naman siya may kontrata, pipirma. Parang lang, pahapyaw lang na, "Uy bro, nakikita ko may engagement ka na. Gusto mo ba i-try to?" I remember that. I think yun eh. Yun yung pumutok Anong yung year? Anong year nagsasalita na yun? Last si year? Last year? last year lang, December. Nung 'di ba December. nangako si oo, nung nangako si Ombudsman at saka si President. Tapos 'di ba yung pa December 25 na, tapos pa 31 na, wala pang big fish, 'di ba? Parang ngayon na. Walang big fish. May mga nagme-message. Ako naman ang punto ko, 'di wala na akong kwenta pagka nag-vlog ako dahil sa inyo. Hindi naman 'yun ang reason. Okey lang kahit konti lang ang views, pansamantala lalaki naman. 'Yun lang ang lagi kong Wag kang punto. ganyan, host. Nag-start akong ganon. 'Di ba? Kaya okay Di ba lang po yung tayo sa diyan. old channel mo, sinabi ko sa live ni Mix Talks, isa ko sa mga viewer mo, no? Oo. Nagulat nga ako dun kasi wala pang isang araw ata o isang linggo, from 300 subscribers naging 6,000. Nagulat ako, sumabog bigla. Oh, it's just a matter of like 'no, kung nagmamadali ka na lumaki yung channel mo, sige puwede 'no. Kumbaga, sige kunin mo yung gano'ng mama-monetize ka na kasi itong channel ko hindi pa po monetize. Pero kung tutuusin, ano bang importante, prinsipyo? Na hindi prinsipyo mo ba na alam naman natin hindi ka na magkikita? Pera. So, it's really up to you eh. Ako naniniwala ako sa ganyang question na yung normal kasi na question is prinsipyo. Pero dumarating din yung pagkakataon
tayo mga vlogger kung minsan mas inuuna natin yung pera, which is nakakalungkot, 'di ba? Kasi nakikita natin Yan. Pero itong political vlogging talaga, ito talaga ang kuhan ko kanang gusto ko talaga na kuhan. actually ang dami ko tinry dati na different kind of, pagbo-vlog. Ano lang, iba talaga 'pag passion mo. Yun yung napansin ko. Kapag hindi mo passion parang okey lang once in a while gawin mo. Pero 'pag passion mo talaga, ano iba yung isip mo 'di ba, iba yung takbo ng isip mo parang kakaisip ka ng ibang pakulo na hindi naiisip ng iba. Ta's 'pag nakita nila, "Wow, paano mo naisip yun?" Yung mga gano'ng tipo. Yung sabihin mo we are very open-minded, pero open-minded tayo sa tama. Oo, totoo, totoo. Iba Hin iba kasi hindi yung hindi sa ibang open-minded bagay. ng iba, fake news. Open ano, open for negotiation kaya and, also 'no, siguro in our closing, meron akong sa closing po natin sir, bale pare-react ko gusto ko po kayo mag-react dito sa mga question na 'to before Ano we yan, end fast talk yan, our fast talk? podcast. Fast talk. Eh, fast talk naman yung iba, words lang 'di ba, yes or no. Just, a reaction towards yung sa napag-usapan natin and then take away na Late si Miss Talk late. oo, hello, hello. So, first po is, ano po nakikita ninyo na biggest misconception ng mga Pilipino about sa issue ng West Philippine Sea? And sa tingin niyo po yung misinformation, ano yung pinaka-top na misinformed issue? Eto, yung KIG, ayan, Aha. kay Honorable, yun, example na yun. It's part of our constitution, our laws. Sabihin pa niyan kuhan, hindi kuhan kanang tereti pa. Um, Madaling sabihin, pero kung hindi ka tumitingin sa katotohanan na may batas tayo dun, hindi mo maiintindihan yung reasoning behind it, 'di ba? Parang nakikisali ka lang sa tsismis ng iba, 'di ba? Nagiging marites ka lang. And, also, if you can give a message to Filipinos and Chinese citizen about dito sa issue natin na pag-usapan sa West Philippine Sea, ano po kaya iyon? First, Chinese citizens, netizens nila. Sa kanila naman, kanang we are kon naman, kanang tawag dito hindi tayo magagalit sa kanila kung unstand sila for China sila. Pero wag naman yung mga leaders niyo pupunta dito, pwede pa pagsabihan yan yung mga ambassador niyo, mga embassy niyo na parang inaangkin nila ang kon na wag tayo magparot for China. Yes, and, okay, sorry, Image stocks ko daw, misinformed by choice. Okay. eto, 'yan. Nagte-take down notes po ako sa iPad ko. Reason, hindi kasi yung iba po kasi parang nami-misinterpret nila na Uy, ayaw kong uy, basahin yung mga oo. Ako naman kasi ang notes ko usually sa live, kasi sa dulo ng podcast, ako naman ang magbibigay ng takeaway sa pinag-usapan natin. So, kaya ko siya nilalagay, just to be sure ma-capture ko yung moment. yun lang kuan ka na yung feel ka host style ko na hindi ko mahilig mag-notes. Nadala ko pa rin. Kasi mahilig ako sa stock knowledge. Minsan na-stuck up. Joke lang. Ano naman, usually ito tulad nitong topic natin, it took me like I think, 6 hours or 5 hours to research all the information. Kasi ano po talaga ako, information driven hangga't maaari talagang as much as possible meron talaga ako makuhang information. So, so far sa mga nakikinig po, before I put my takeaway sa napag-usapan natin today. Again, don't forget to follow us, share, and like yung itong podcast natin today. And also, you can follow us using your phone. You can scan using your phone. Ito pong, yan, nakikita nyong QR code dito sa ating podcast at mapa-follow nyo po lahat ng ating mga social media platform. And I guess, again, maraming salamat, Boss Infinite. On my takeaway dito sa pinag-usapan natin, I think it's very clear kahit makita nyo po, i-backtrack nyo po yung napag-usapan namin. It's very clear na wala na dapat i-debate dito. Ang nagiging problema lang is parang kapag isang mali na paulit-ulit
ng tao, parang nagiging totoo. I think I remember I research yung word na Correct. misinformation at saka disinformation eh. Ang pinakaiba lang yung motibo. Kasi kapag sinabi mong misinformation, sabi ka ng nililihis mo yung katotohanan at sinasabi mo yung mali. Ang disinformation na sa umpisa pala, ang motibo mo talaga mali. Sinabi ng totoo. Kaya naggagawa ka ng maraming propaganda. And I think na sa sinabi ni Boss Infinite kanina, one of the things na naisulat ko dito, yung sinasabi niya na yung pagwiwikin ng result natin domestically, kasi pinag-aawayan natin ito, and also yung walang habas na pang-aabuso ng China sa atin even if we won this arbitral trial, arbitral award. The most important thing we need to understand is may batas, may napanalunan na tayo. So there's no debate about dito sa issue na. What we only need to do is to share lahat ng mga informations, ito mga podcast natin, i-share nyo po sa lahat ng tao para marinig nila yung katotohanan. Po yung mga 5-second clip, di ba? Mga shorts, yung mga reels. Kasi may information po talaga na nasa publiko na pwede nyo pong makita, mabasa, or mga videos na magpapatunay po na talagang meron tayong pagmamayari dito sa mga teritoryo na to. And lastly, sa mga kababayan po natin, kung may mga kababayan tayo nanonood sa atin from Kalayaan Group of Islands, tandaan nyo po, using my channel, I think Boss Infinite also, we support you at nandito po kami. Kahit ako nasa ibang bansa, we will do our best na iparinig po sa lahat ng tao na hindi po kayo nag-iisa dyan sa Kalayaan Group of Islands. Again, lahat po and Boss Infinite, salamat po sa inyong lahat and hopefully magkita-kita po tayo sa susunod na live. And I think meron na tayo dito sa channel natin. Nilagay ko na po yung mga incoming interviews po na. Antayin nyo na lang po yung, I think si Mix Talks yan, nilagay ko na rin po Iyan. doon. Si Mix Talks. Kasali siya, sumali siya eh. Ayun, sana Boss Infinite, meron tayong part 2 ng ating kwentuhan, ano? And probably ibang topic. Sana okay na king internet tuwing sa live. Oo, sana nga. Ay, Boss Infinite, maraming salamat. Kita-kits sa susunod na live. Thank you po, thank you sa